At para sa ating mga balita, Canada, Mexico at China umuusok ngayon sa ginawa ni Trump. At Canada, puwersahan ng hinihingi ni Donald Trump. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Inanunsyo kahapon ni Donald Trump ang malalaking bagong taripa na ipinataw niya sa mga bansang Mexico, Canada at China. Isang hakbang na nagsilbing hudyat ng isang trade war sa gitna ng apat na bansa. Matapos lagdaan ang isang executive order sa kanyang bahay sa Mar-a-Lago, ipinatupad ni Trump ang 25% na taripa sa lahat ng produktong manggagaling sa Mexico at Canada at 10% naman sa mga imports galing sa China. Ayon sa administrasyon sa US, layunin ng hakbang na ito na itigil ang pagpasok ng fentanyl at mga undocumented immigrants sa US. Ngunit walang malinaw na reference kung bakit kailangang itaas ang taripa. Sinabi rin ng presidente na maaaring maramdaman ng mga Amerikano ang pag-aray sa ekonomiya dahil sa mga taripang ito. Pero iginiit niya na sulit ito para makuha ang interes ng US sa bandang huli. Agad namang gumanti ang tatlong bansa na pinarusahan ni Trump sa kanyang taripa. Inanunsyo kahapon ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang pagpapataw din ng 25% na taripa sa $155 billion na halaga ng mga produkto mula sa US. Kabilang dito ang alak, mga produktong gaya ng damit, kasangkapan at iba pa. Ayon kay Trudeau, hindi na siya nakikipag-usap kay Trump mula pa noong isang linggo. Dagdag pa niya, kung nais talaga ni Trump na magsimula ng isang golden age para sa Estados Unidos, bakit hindi siya makipag-usap ng maayos sa Canada at huwag idaan sa pagpapataw ng mga parusa sa ibang bansa? Ang mga ginawa ni Trump ay lalo pa umanong naghiwalay sa relasyon ng Canada at US sa halip na magbuklod sila. If President Trump wants to usher in a new golden age for the United States, the better path is to partner with Canada, not to punish us, unfortunately. The actions taken today by the White House split us apart instead of bringing us together. Sa kabilang banda, nag-utos na rin si Mexican President Claudia Sheinbaum sa kanyang gobyerno na magpatupad ng mga hakbang bilang tugon sa ginawa ni Trump. Kabilang dito ang mga taripa at non-tariffs measure para protektahan naman ang interes ng Mexico. Kabilang sa mga produktong galing Mexico ay ang mga sariwang prutas, sasakyan, damit, abukado, saging at mga electronic products. Inaasahan na magiging mas mahal ang presyo ng mga produktong ito sa mga mamamayan sa US, habang ang China naman ay naghain na ng reklamo sa World Trade Organization at nagbigay ng mga countermeasures laban sa mga hakbang ni Donald Trump. Nagbabala rin ang mga ekonomista at sinabing magtataasan ang lahat ng mga presyo ng bilihin para sa mga Amerikano sa susunod na mga araw dahil sa mga taripa, kabilang dyan ang mga kotse, pagkain at mga electronic products. Naalarma din ang business sector at sinabing posibleng tumaas din ang buwis na ipapataw sa mga mamamayan sa US. Ayon naman sa mga sektor ng enerhiya, agrikultura at retail, ang hakbang na ito ay magdudulot ng kaguluhan sa mga supply chains at posible pang mas lalong tumaas ang taripa sa oras na mag-retaliate na ang ibang mga bansa. Kung titingnan kasi ang executive order ni Trump, mayroong isang clause dito na nagsasabing lalo pang itataas ang taripa ng mga bansang ito kapag nagtangka silang gumanti. Inamin naman ni Trump na maaaring magdulot ng pansamantalang kaguluhan ang mga hakbang ito. Ngunit itinuturing niya itong mahalagang aspeto para na rin sa pambansang seguridad. Ayon sa isang analyst mula sa Canada,
Posibleng magresulta ito ng pagkawala ng trabaho para sa daan-daang mga taga-Canada kung paninindigan ni Trump ang kanyang desisyon. Pero dapat umanong isipin ng US na ang Canada ang pangunahing supplier ng krudo para sa Estados Unidos at ang krudo nila ang nagsusustento sa militar at ekonomiya ng Amerika. Dagdag pa rito, umaasa rin ang US sa mga kritikal na mineral ng Canada para mapanatili ang ilaw, kuryente at mga operasyon sa bansa. Kaya't ang trade war ay tiyak umanong makakapinsala hindi lamang sa Canada kundi pati na rin sa Amerika. Kaugnay pa rin sa balitang ito, Donald Trump, puwersahang hinihingi na ang bansang Canada. Sa isa pang pagkakataon ay muli na namang hiningi ni Trump ang bansang Canada para maging ika-51 estado ng Estados Unidos. Yan ang sinabi ng Pangulo kahapon araw ng Linggo. At sinabi pang walang anumang taripa ang ipapataw sa kanila kung papayag lamang ang bansa na maging kabahagi ng teritoryo ng USA. Sa isang social media post, muling inulit ng Pangulo ang kanyang demand sa bansang Canada at sinabi ang ganito. Nagbabayad tayo ng daan-daang bilyong dolyar para isubsidya ang Canada. Bakit? Wala namang dahilan. Wala tayong kailangang kunin sa kanila. Mayroon tayong walang katapusang enerhiya. Dapat tayong gumawa ng sarili nating mga sasakyan, at mayroon tayong mas maraming kahoy kaysa sa kaya nating gamitin. Kung wala ang napakalaking subsidiya na ito, mawawala ang Canada bilang isang bansa. Masakit, pero totoo. Kaya't dapat maging minamahal na ika-51 estado ng Amerika ang Canada, mas mababang buwis, at mas mahusay na proteksyon militar para sa mga tao ng Canada at wala ng taripa. Matatandaan na ilang linggo nang pinaulit-ulit ng Pangulo na ang Canada ay dapat na maging isang estado ng Estados Unidos. Gamit ang dahilan na patuloy na pumapasok daw ang iligal na droga mula sa hilagang border ng US, nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ang isang executive order na nagtatakda ng 25% na taripa laban sa mga produktong pumapasok sa US galing Canada. Dahil dito, nagkaroon ng 10% tax ang enerhiyang kinukuha ng US mula sa Canada. Magkakabisa ang naturang executive order sa araw ng Martes. Nakalagay din sa dokumento na pumapasok sa border ng US at umaabot sa bawat komunidad ang mga smugglers, mga human traffickers at lahat ng mga illegal na droga galing sa Canada. Dagdag pa ng Pangulo, malaki ang papel ng Canada kung bakit lumala ang problemang ito dahil hindi daw sila umano nagbibigay ng sapat na atensyon at koordinasyon sa mga tagapagpatupad ng batas sa US para sana mapigilan ang problemang ito. Kasunod nito ay sinabi rin ni Trump na ipapatupad niya ang 25% na taripa sa mga produkto ng Mexico, pati na rin ang 10% taripa sa mga imports naman galing China, dahil pa rin yan sa pagpasok daw ng droga mula sa mga bansang ito. Nangako naman ang Mexico at Canada na maghihiganti sila sa ginawa ng White House. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ng Pangulo ng Mexico na si Claudia Sheinbaum ang paratang ng White House na inilagay pa sa opisyal na dokumento na anito'y konektado daw ang drug cartel ng Mexico sa pamahalaan. Kasunod nito ay nag-utos na rin si Sheinbaum sa kanyang gobyerno na bumuo ng mga tariff at non-tariff countermeasures bilang sagot sa ginawa ni Trump. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.